Hello po, magandang buhay para po sa ating mga subscriber dyan at sa ating po mga manunood. Dito po ngayon si Kabiyahe, busy po sa paglista ng mga puhunan ng kanyang mga nabiling mga kalabaw. Kasama po ang ating bagong katim na si Winnie. Kakarating lang po niya para maghatid po ng 5 karabaw na kanyang testing na ipapadala po sa Katayan. So tinatanong siya ngayon ni Kabiyahe Roger kung magkano yung mga puhunan niya sa kanyang mga nabili. So, ayan po ang ating mga cowboys. Para na naman po sa isang pakikipagsapalaran, isang truck na naman po ang dadali natin sa Katayan sa Marilao, Bulacan. So, sabi po ng ating mga tagabili, which is si Nalon at saka si Kabiyahe Roger, medyo okay daw po ang presyo ng mga napamili nila ngayon. Ngayong biyahe po. Ayan. So, ito na po ang truck natin. Ayan. So, pupunta na po tayo doon sa kabila na ating sugahan. Doon po sa kabila kasi puro kahoy doon, medyo okay po ang sitwasyon ng ating mga kalabaw doon. So doon tayo pupunta at maglo-loading, mga kagandang buhay. Habang po ang ating team ay kumakain ng iba, ayan po ang driver natin, si Lord Jan. At kailangan na po talagang siguraduhin yung mga eartag ng ating mga kalabaw para madali po nating matrace ang recovery po ng karne. Ito po yung mga kalabaw ni Winnie. Winnie the Pooh. Dito po sa likod natin, ayan. Tingnan natin mamaya, mukhang malalaki po ito. At sa bundok po talaga ito binili ni Kabiyaheng Winnie. Ayan. Tingnan po natin ang pagkarga nila, mga kagandang buhay. Okay, ang team po natin ay papunta na sa sugahan sa kabila. Para po makarga na natin, maloading na natin ang 44 na kalabaw. O baka sumubra pa. Ito tayo. Tulong-tulong po tayo doon na mag-loading ng kalabaw. Malapit lang yung ano natin ha. May ilang metro tukas sa ating kubo yung bago nating sugahan. 2 kilometro? Isa't kalahating kilometro lang. So medyo gumagabi na. So gabi na talaga natin ito matapos. 5:26 na mga kagandang buhay. O yan, ito na ang truck natin. Super lapit lang talaga. Ano lang yan, walking distance lang ang ating bagong sugahan dito sa Kakaywian. So dito na po tayo mga kagandang buhay. Lagyan po muna natin ng rice hull ang ating truck. So ito po ang ating mga kalabaw na ilo-loading ngayon. Ayan po. Kumikintab po sa itim ang kanilang mga kulay. Ayan. So ready na po sila para i-loading ngayong gabi. Hala, napakaganda po nilang tingnan, mga kagandang buhay, oh. Oh. Tingnan nyo, ang mga kalabaw nating ilo-loading ngayon. Ang dami po nila. Ito po ay kayamanan ng Negros. Sobrang dami po ng mga kalabaw dito. Hindi na uubos bawat linggo. Bilangin po natin mamaya, mga kagandang buhay, kung ilan po ang kakasya. At yung kalabaw po ni Kabiyaheng Winnie ay nandun na po 5 piraso. Sa susunod na biyahe, medyo dadami na po ang kanyang kalabaw na mabili. So partial po muna ngayon, testing niya. At mukha namang magaganda ang katawan ng mga nabili niya. Dahil sa farmers po talaga niya yung binili, mga kagandang buhay. Sa nag-aalaga po talaga. So sa atin na to, sa mga ahinti to. Merong 4 dito nabili natin sa farmers. So kahit daw sabi ni Kabiyahe, ipikit mo yung mata mo doon, sigurado daw talagang malaki ang panalo doon. 4 na kalabaw na yung nabili niya sa farmers. Kasi syempre pag sa farmers, mas mababang presyo po.
Sana naman this time, matumbok na natin ang tamang ipag-estimate sa mga kalabaw. Dahil yung 2 truck na sinundan ko sa Marilao, Bulacan, 3,500 lang po, 3,590 ang inabot ng pamasahe. Yung sumobra po sa capitalization, 3,590 lang. Supposed to be dapat 7,000. Pero 3,590 lang po mga kagandang buhay. Yun po ay luging-lugi. Negative po yun mga kagandang buhay. Sana makabawi tayo ngayon. Ang importante, sabi ni Kabiyahe, hindi nalugi sa puhunan. May natira pang 3,590. So, tingnan po natin ito. Sadyang mahirap po talaga ang negosyong ganito. Sa layo ng biyahe po ay naglo-lose weight. At saka adjust pa ng pababa sa mga presyo at sipat nila nung nakaraang mga biyahe natin. So siguro marami pa rin po magsasabing barat ang pamimili natin. Ayan po, nakita ninyo ang recovery namin. Madali lang po kasi magsabi ng barat ka. Pero kung nasubukan mo po talaga itong mag-risk ka, ng pagod mo at ang puhunan mong napakalaki, ewan ko, kung one time lang malugi ka, kung ano ring mararamdaman mo mga kagandang buhay. So laban lang po ang team namin dahil ang team po namin, Team Never Surrender. Kasi wala naman talagang lugi dito mga kagandang buhay kahit sabihin pa nating lugi sa pamimili. Kasi yung mga learnings mo po dito, marami po ikang magagawang mga options. Halimbawa, dahil nakita mo na yung mga sources, pwede na tayong maging tagakatay din. Magkakaroon po tayo ng lamisa doon mismo sa Aklan, mga kagandang buhay. Magsusupply po tayo sa resort ng Boracay. At saka po sa mga nagtitinda rin sa palengke. Kakatay po tayo mga kagandang buhay, kakatay po tayo. So yung learnings po natin dito, yun po ang panalo natin. O, tingnan mo. Magkano daw ang bili ni Winnie dyan, Alon? Ato pang tanong siya na, magbilay ang biling ano? Oh. Hala, sobrang laki. Sobrang tataba. Oh. Ang tataba ng kalabaw na nabili ni Winnie. So, ayan po. Nagtaga na na, boss. Oh. Anungin mo na lang si Winnie mamaya. So, believe ka agad si Kabiyahe doon no, sa isang kalabaw ni Winnie. Ayan. Let. Napakasulit po ang katawan. So, ayan po si Unad. Maglalagay po si Unad ng mga risal na natin. Punong. Oy, Dani! Mag-hi ka sa mga naghahanap sa'yo sa YouTube. Mga manonood natin. Sabi, kamusta na daw si Dani? Oh. Wapo pa rin. Wapo pa rin si Dani. Tingnan natin si GR. Ang pinakapugi ko na cowboy. GR, tigilang sako bang nilalagay mo na risal dito? Nasa 10 daw. Yan pong ginagawa ni GR, oh. Para po yung mga ihi at tai mag-absorb po sa risal. O Kabiyahe, ano? Mga nabili ni Winnie? Talagang sinisipat ni Kabiyahe yung mga nabili ni Winnie. O ibaba daw, ibaba. Yung mga nabili lahat ni Winnie. So tingnan natin ang puhunan ni Winnie dito. Wen, magkano yung puhunan mo dito, Wen? 15,900 ni madam. 50,700? Ay, abaw. Mukhang ito na yung binibili ni... Okay na na. Ito ang binibili ni Nalo ng 65. Oh. Oh. Ito, presyo ng kalabaw mo, 50,700? Oh. Yung bili na ni Nalo na tikabiyahe niyan, 65. So, tubong lugaw ka na dito, Wen. Dinideclare ko na kagad, panalo. Wala kayo may resulta na. Wala ka na. Saan eh, oy? Na-declare ko na agad yan, panalo yan, Wen. Bason, ikaw nang ginawa mo. Yun, yung malaki na yung nahawak ni Unad. Magkano yan, magkano? Ano? Bili niya ni Kabiyahe? 59. Ito. Magkano yung bili mo? 51? 51 lang. O, 51. Ito, bili na ni Kabiyahe nito, 59. Yan.
Ayan, yan, yan. Oh, natawa si Nalon, malalaki daw nabili ni Winnie. Oh, tingnan mo yung pamili ni, ni Winnie. Oh, sa bundok kasi yan eh. Direkta farmers. Kaya malaki talaga ang laban. Nalon, pag ikaw bumili niyan, magkano? 55? Oh, 55. Wen, wala kang dito, walang kaba. Bili mo 50,700. 65 na bili no ni Kabiyahe. Ang tag 50 ko na ipakita na. Oh, parang hindi matanggap ni Kabiyahe. Parang hindi matanggap ni Kabiyahe, pinapatingnan ni kay Winnie yung 50,000 daw niya. Wag ito 50,000 ko ato lahat. So itong saging na to, ginalawan nilang shoot. Oh no! Ginawa nilang shoot yung saging. Habang may habang may liwanag pa. Magpasikatan kayo ng mga nabili nyo. Talo na kayo ni Winnie. Oh, tingnan natin mga kagadang buhay, yung 44,000 ni Winnie. Ayan 44,000. Minsan binibili na ito ni Kabiyahe ng mga 48. Yung 44,000 na to. 48 to 50. Po ang presyo nito. Purpur lang to kay Ayan. Mga 48K. Tingnan mo po itong 37 yung nabili. Nako, Winnie, yung 37 ba ito? Ay, bili na ng Kabiyahe nito, 45. Oh, 45 na bili nito. Ayun daw, 50 ni Kabiyahe. Saan mo nabili yan, Kabiyahe? San Carlos. Ay, yung 4 na nabili mo? Huwag ka maniwala dyan. Tsamba yung bili niya dyan. At tsamba lang yan ang pinakamura niya nabili. Parutpot lang yun kumpara sa inyo dito. Parutpot lang yun kay Kabiyahe Roger. Parutpot lang yun. Kumpara dito sa nabili mo. Gano'n 51 yung bili mo dito? Oh. Wala, parutpot lang yung sa kanya. 65 ang bili niya nito. Panalo ka dito. Kaso lang lalaki pala yun yung nabili ni Kabiyahe. Sa'yo babae. Yun sa akin, ganito kalaki yung 62, nanalo ko 14,000. Diba? Dalawa pa lang nabili kong kalabaw. Pero laki na ng aking tinubo. O pwede na daw ikaw. Pwede ka na daw. Pero mas maganda, Kabiyahe, sa bundok talaga sa mamili. Di may maron sa bundok, mayroon din sa bakong kita na. Tanyag sa bundok naman po sa iba kita mas bakong daw. Ganado rin magkaon na yung mga basa. Kaya sukal gina pagkaon niya. So yan na po, nag-umpisa na po tayo. Sa iPhone ko po na pang vlogs, medyo madilim na po. Pero dito po sa phone ko, medyo maliwanag. Umpisa na tayo, sa taas muna. So medyo maliliit po ang ilalagay natin sa taas. Baba, pinagkakal mo ito. Puro to. Purpur din yun, yung sa taas. Sa taas ba? Malaki yun. Agatong una ba dito? So, matupag-ato ninyo ba? Po ang mga presyo ng mga nabili ni Winnie. So ayan, tumutulong talaga si Nalon po, mga kagadang buhay, kahit po pagpaakyat ng ating mga hayop. So grabe po ang dedikasyon at pagod niya sa pagtulong dito sa Team Kabiyahe. So deserving po talaga mga Kabiyahe at mga kagadang buhay na kahit na hindi kumita ang ating mga hayop ay mabigyan pa rin natin siya ng sweldo. Kahit yung sweldo ko na lang po dito sa vlogs at saka kunting kita sa backloading natin. So dapat wag po talaga masiro para may pambili din po siya ng pagkain para po sa pamilya niya. So sana po magkaigihan at maganda po ang resulta, pampagana po sa 5 kalabaw na nabili ng ating bagong kasapi sa ating team. So ipipray po natin na bigyan din po ng magandang kalooban, ma-excited din po siya sa pamimili. The next time around, para makapadala po ng marami para sa next na biyahe kasi hindi po kakayanin ni Kabiyahe at ni Nalon na sila lang bibili. Kailangan po magkaroon ng makakatuwang sa pamimili para po mabilis po ang biyahe natin. Kahit hindi po masyadong kumikita ang ating livestock buying, pero sa itlog po nating backloading ay babawi naman po tayo. Ganun po mga kagadang buhay ang negosyo. Huwag pong maghanap ng malaking tubo dahil madali ka pong masiraan ng loob kapag ka po naghanap ka ng malaking tubo. Kahit maliit lang po,
Basta tuloy-tuloy. Ang importante po, kahit pagod, nai-enjoy. At naihahatid ko rin po sa inyo ang transparency, walang halong pagkukubli, walang halong pagsisinungaling dito po sa ating mga income reveal at sa mamimili po ng ating mga livestock para po ang mga kababayan din natin ay makapagbigay po ng kasayahan kung saan man po sila, abroad man po. Thank you so much po sa inyong patuloy na pagsubaybay dahil ito pong vlogging ko ay fashion ko rin. Na ito po yung dati kong ginagawa, dati ko pong trabaho ang maghatid ng balita at maghatid ng inspirasyon sa mga tao. So kaya po ay mga sekreto ko sa negosyo, lalo na po sa pag-grocery, sa pagbibigasan. Libre lamang po yan na binibigay ni Sols Ganang Buhay. Yung mga matagal ko na pong pinag-aralan na naisi-share ko rin po sa inyo. Salamat po sa mga magaganda niyong comments. Kahit sa hindi magandang comments, thank you pa rin po. Dahil hindi naman po kayo magko-comments dito kung hindi po naabot ang inyong mga puso. So good or bad, okay pa rin po yan. Dahil nare-reach out nyo po si Sols Ganang Buhay. Mga kagandang buhay, dito po sa vlogs ko ngayon, kahit pause po tayo, nais ko pong magbigay na mensahe sa mga baguhang negosyante. Kasi naranasan ko rin po yan, nung baguhan din po ako negosyante, nandyan po ang takot talaga na mag-invest. So, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na kapag ka po, hindi natin lalakasan ang loob natin, wala pong pagbabago sa buhay natin. Kailangan po pag nag-invest po tayo o nag-umpisa ng isang negosyo, buo po ang loob natin. Sa una pong mga buwan ng negosyo nyo, yan po ay sa stage pa lang po na observation, kung ano po yung mga mabili, ano pa yung mga items na hinahanap sa inyo. At wag pong maganap talaga ng malaking kita. Nakikita ka kaagad. Kasi dyan po yung adjustment pa, pag umpisa ka pa lang, nandyan pa po yung mga investment mo sa mga inumpisahan mo, mga down payment, renovation sa store, mga gamit. So ilista mo po lahat yon, ang kalit-liitan ng mga details ng iyo pong pag-umpisa ng iyong business. And then, napaka-importante po kasi kung meron ka po talagang mapagkakatiwalaan na mag-manage ng negosyo mo kung ikaw po ay OFW. At saka, kailangan po ikaw talaga mag-implement ng mga rules. Sa akin, gusto ko hands-on. Pero meron naman po kasing gusto mag-umpisa na nandun sila sa abroad para pag uwi nila dito, at least nakapag-umpisa na. So, pili-pili lang po talaga ng magmamanage na know-how din, o kung sa baga, meron ding experience kung paano maghawak, paano magbinta. Kasi pagka know-how po kasi talaga, mahirap po yun. Kailangan yung nakaranas na rin siya ng magtrabaho ng ganito, nakaranas na rin siya, halimbawa kung bigasan po or grocery, kailangan po may experience talaga para kaya niya pong i-handle yung mga situations. At payo ko po sa mga OFW dyan or sa mga nag-oopisina, huwag po talagang mangutang hanggat maaari na ipupuhunan sa negosyo. Kasi pressure po yon. Pressure ka po masyado pag utang po ang puhunan mo. Eh, kailangan pag nag-upisa ng negosyo, huwag po sa malaki mismo. Kasi halimbawa po dito kayo sa Pilipinas, mag-asawa po kayo, gusto nyo mag-upisa ng negosyo, ang dami po niya na nagsasagi sa isip ninyo, maraming mga ideas. Marami pong mga gusto nyong gawin. Halimbawa po, mainit na mainit ang inyong mister. Talagang siya po yung full of energy. Ang dami niya gusto kaagad na mga ganito-ganito, bongga kaagad. Tayo pong mga misis, kailangan mag-hold. Kung meron pong aggressive sa inyong mag-asawa, kailangan po, meron din pong naghihindi. Meron din po, ay, tika nga muna, tika lang muna. Meron pong nag-hold. Kasi kung pareho kayong go ng go, hindi na ninyo mapag-iisipan kung ano pa yung mga magagandang diskarte o padalos-dalos po sa pagdesisyon. Kaya kami ni Kabiyahe po, yung sekreto po namin, halimbawa po nakita ko si Kabiyahe na siya po yung very aggressive, ay hino-hold ko po siya. O, tika lang Kabiyahe,
baka hindi angkop yung desisyon mo na ganyan. Kailangan muna, mag-study muna tayo. Yan po talaga mga kagandang buhay, napi-perfect natin yung mga desisyon. Yan po mga sinasabi ko ay sa ano lang po namin yan, sa experience lang po namin ni Kabiyahe. Kagaya po nitong paghahayop, pag sinabi ko pong yes, susuportahan kita, kailangan po, ibigay po talaga ang suporta. Kasi pinagkasunduan po ninyo yan. Kahit po kayong dalawa mag-asawa, kailangan nyo maging i-apply yung professionalism. Kahit po may hindi kami pagkakaunawaan ni Kabiyahe, professional po pa rin kami mag-away. Lalo na po't marami na po kayong empleyado. Nagigain po natin yung respect pagka kagalang-galang po tayo. Hindi po tayo nag-aabuso. Nagigain po talaga natin yung respect ng mga tauhan natin. So sabi ni Kabiyahe, lakas kumain daw. Bilhin natin ito, 36, lakas kumain. Ito, 4-5, uso, pabinta ko, 4-5. Ito. Tingnan mo, binili ko yan. 4-5, binta ko. Magkano mo binili? Ano lang bili ko niyan, 40, binta ko 4-5. So, ipa-uso mo pala yan. Oo. Lakas kumain, no? Ang ganda ng katawan. Lakas, kahit balane, kaya niya. Kabiyahe, nakita mo yung mga pinamiling lima ni Kabiyaheng Winnie. Ano masasabi mo? Parang maganda. Kasi nga pinapakain niya na sa baka niya, kaya ayaw niya dalhin dito. Asukal, asin at saka Ultrapak. May technique siya sa paglaga. So habang sa kanya pala, kumakain niya, pinapakain niya ng asukal, asin at Ultrapak. May tingal talaga niya yan. Gastusan talaga niya yan. Pero ilang araw sa kanya, Kabiyahe? Mga 5 araw to sa kanya. 5 araw, so nakapagpahinga na, pero kinain yung saging, Kabiyahe. Nabaya mo. So ayan yung team natin, tulong-tulong. Kaka-excite talaga, no, pag ganitong nagkakarga tayo. Oo. Medyo maliit na ng iba, pang taas. Kailangan may maliit ka ring mabili, no? So, ganito po yun mga kagandang buhay. Hindi nga namin po maipanalo-panalo ang katay namin sa 275. Meron pong mga taga-katay na dina-downgrade pa po yung iba daw ang presyo ng maliliit. Eh, hindi nga natin maipanalo ng 275. So yan, doon lang po tayo nagbigay mga kagandang buhay sa tunay talagang sinusunod kung anong napagkasunduan. Inom-inomin ko to ng Ultrapak. Ultrapak? Tingalong konti. Ayun yung mga baka mo doon, Ultrapak mo. Di ba, mga bata pa kasi, maalangan, mambundol sila pag lumaki agad. Hindi buti kung marami, kunti-kunti lang. Pero na ano mo na sila lahat, napurga na yon. Purgahin pa ulit yun, kaya mahina daw yung purga ng binili. Me? Nalon, kay ano daw, lasaw. Sino sabi? Siya. Bakit daw nilasaw niya? Lasaw daw ang binili niya, tingi-tingi ba? Parang tinimpla na ng mga ibang nagtitinda ng pids. Oh no! So ulitin natin. After 1 month? Oo. Sige. So ito mga kagandang buhay, nais ko po sanang bigyan kayo ng update at mga itsura ng ating mga kalabaw, mga presyo, mga bili, mga kapital. Pero gabi na po kasi. Hindi na natin may pakita sa inyo dahil ginabi na po. At kanina sumakit ang ulo ko, hindi na ako nakapunta dito. Para po maisa-isa silang kuna ng body structure, ng itsura, para po sa income reveal natin. Pero next time na lang. Ipadala ko ito doon. Yan. Ha? Ipadala ko ito doon. Saan? Doon sa kabila. Sila dalawa na lang matira eh. Dalawa na lang? Dito mo na lang siguro ilagay, kaso lang walang magbabantay dito. Ito po yung pinakapugi nating cowboy, si JR. Very shy yan, very shy. So ito na. Ito na pala si Ugis. Yan si Unad. Yun, dalawa sila ni JR na magiging cowboy nito papunta ng Marilao, Bulacan. Ilan na lahat na akyat, Nads? 13 pa lang, sabi ni Unad dito. Mga ilan dito na sa taas? 20 daw. 20 ang ilalagay ni Unad dito. Yan po ang hirap natin mga cowboys. Per trip po ang sweldo nila dito, mga kagandang buhay.
bayad po natin sa trip nila, each is 6,000. Ang per trip nila. Tapos, everyday, ang food allowance po nila ay 250. At libre po ang bigas nila. So, secure na po yung 6,000 nila para sa pamilya. Kasi wala naman silang gastusin dahil may 250 pesos food allowance. So, dyan na po ang kanilang ulam. Pero kung magtipid sila, magluto-luto sila, di nila mauubos ang 250 a day. Dahil meron naman po silang bigas, libre naman. So, nasa pagtitipid po ang susi ng panalo nila sa biyahe. So, binibigay po natin sa kanila ang karapat-dapat, mga kagandang buhay. Kasi sa iba po, 4,000 lang po ang per trip. Sa atin po, 6,000 ang per trip na ating mga cowboys. Plus, mayroon pa pong food allowance, 250, and then libre pa po ang bigas. At pag uwi po ng truck, meron po sila, yung sila po ang team. 3 lang sila. Sila po ang team, driver at 2 painanti sa curls. Binigyan ko po ang driver ng 2,000 at 1,000 po para sa ating mga cowboys. Kasi 3 lang sila, mga kagandang buhay. So yun po mga tsamba din nila. Kasi kung mag-apat sila, mga 800 na lang per isa. So para po happy din nating mga cowboys, binili kaagad ni Unad yung kanyang sideline. Binili kaagad niya ng bigas para sa kanyang pamilya. 25 kilos, isang sako. So napakalaki pong tulong, binibigyan natin sila para sa kanilang backloading. Yan, sipag po natin mga cowboys na yan. So, pagdating po nila dito sa Negros, tumutulong rin po sila sa pagpapakain sa mga naiipong mga kalabaw pagbiyahe na nila. Sinusulduhan pa rin po sila ni Kabiyahing Roger na 200 libre pagkain. Basta tutulong po sila sa pag-prepare ng ating mga kalabaw. Hindi po nasisiro. Iniiba po talaga ni Kabiyahe, hindi po kasama yun sa 6,000 para po may pang-allowance din po sila, mga kagandang buhay. So, sinusulduhan natin kahit bababa lang 200. Kasi dapat kasama na yun sa kanilang trip. Pero, maawa ka rin po sa kanila kasi may mga daily expenses din po sila. Okay na daw ang 200. Libre pagkain naman po. Kasi dapat naman talaga obligasyon ng ating mga cowboy na alagaan ang mga hayop na nabili ni Kabiyahe para po sila din ang magkukumboy. Sila din po ang magdadala, tuka nila sa truck nila. So may mga tauhan po tayo dito, na dito lang sa Negros. Yan. Tulong-tulong. Ito si din, ang bago nating kasama. Si Winnie, tumutulong din. Si Nalon. Saka si Cass. Tulong-tulong po talaga yan, mga kagandang buhay, para sa magandang buhay. Yan. Para lahat kami ay buhay dito. So cowboy natin, binata pa ito si GR, oh. Ay ka naman GR, baka may mga magagandang makakita sa'yo, buhay mo ng pamilya mo. Di ba, Nads? Oh, buhay na ni GR. Ayan. Si Kabiyahe. O, dami pang natirang mga hayop doon. So, ayan na po mga information natin, mga kagandang buhay. At marami po sana nag-a-apply sa atin, kaso wala na tayong pang sweldo pag magdagdag pa tayo ng tauhan. Ayan yung tagapainom natin doon sa Marilao, Bulacan. Si Lemuel. So ganito pong 2 truck namin ay 3,590 lang yung inabot. Talagang naawa rin sila sa financer nila. Kay Sols ka ng buhay, naawa rin sila. Kasi gusto rin sana nilang kumita ang ating mga biyahe. So ayan. Napaka-importante po loyalty dito sa trabaho na to. Lugi man o panalo, dito pa rin si Unad at si JR. Di ba, Nads? Wish din daw po nila manalo ang bawat biyahe dahil napakalaki rin po pagod ang nilalaan nila kada biyahe. Napakalungkot din daw po na yung mga pagod nila hindi masuklian para sa amo nila. Kasi takot din po sila, mga kagandang buhay, na pag hindi na talaga kumita ang biyahe, ay titigil na sa pagbiyahe, di wala na silang trabaho. Kaya tulong-tulong, pinapakain po talaga mabuti ang ating mga hayop. So thank you po, mga kagandang buhay, sa inyong panonood. Salamat.